Ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng Diablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo lahat ng ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksuhin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. 40 araw, ha? Unang linggo, mayroon tayong 5 linggo. Yung ika-6 ay paghahanda na para sa mga mahal na araw. So, sumatotal, 6 na linggo. Nagsimula na ang ating paglalakbay sa Kwaresma noong tayo po ay nagdiwang at nagpalagay ng abo sa ating mga noo. So doon na nagsimula, 40 araw. At tayo ay pinapaalalahanan na sa panahong ito, dapat tayong mas maging conscious o mas maging aware sa mga ikikilos natin o mga ginagawa natin sa mga susunod pang mga araw. Dahil dito po, mas malakas ang tukso. Kung nasa isip nyo po ito na panahon na ng Kwaresma, kailangan na natin magtika, kailangan natin ulit magdasal, kailangan ulit natin mag-discern ano nga ba ang ating mga nagawa at ginagawa sa kasulukuyan na kailangan nating ihingi ng tawad bago pa man tunghayan ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, totoo ang demonyo. Hindi ito pananakot, pero totoo ang demonyo. Pero ang demonyo ngayon, nag-improve na. Ang demonyo ay nagkaroon na rin ng marketing strategy.
Paano tayo mas makakainganyo? Paano tayo mas makaka-recruit? Sinong gusto mag-apply? Naghahanap po recruitment, may mass recruitment sa impyerno. Kaya lang, sabi nga, paano sila makaka-recruit kung ang makikita sa kanila pangit? Paano makaka-recruit kung ang mga pakisaway na lang muna, Paano makaka-recruit kung yung mga agent, agent, mga marketing team, walang itsura? So, nag-ayos na ng sarili. Kasi ang pangit nga naman Uy, punta ka sa impyerno, tapos ang kausap mo yung may sungay, di ba? O kaya nanlilisik ang mata. O kaya galit. Yan. O kaya lagi nakasimangot. Paano makakainganyo? Okay, meeting tayo. Kasi malapit nang magkwaresma, yung mga Katoliko, magbabait-baitan na yan Hindi pwede yan. O kaya, anong ginawa? Ayusin Bawal lang dugyutin. Okay, ito na ngayon. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Yan ang itsura ng demonyo. Sige, tingnan nyo. Yan. Sino ba nanunokso sa atin? Sinong nagtitempt sa atin? Hindi naman nagbabago ang pangangailangan ng tao at mas maraming ang tao ngayon ang gutom na gutom. Gutom sa pagkain, gutom sa kapangyarihan, gutom sa kasikatan. Ito yung mga panunokso na ginamit ng demonyo kay Jesus. Dinala sa disyerto, walang-wala sa disyerto, wala. Lahat ng hinahanap ng tao, pagdating sa disyerto, wala. Pero doon siya dinala ng Espiritu para mas mapagnilayan niya ng mabuti bago siya magsimula ng kanya pong misyon. Na sa kanyang pagmimisyon, ang importante, nasa kanya ang Diyos. Pero ito nga ang demonyo, Sabi, uy, gutom na si Jesus. Ito, pagkakataon na ito, gutom na Jesus, di ba, makapangyarihan ka, gawin mo nga tinapay, ang mga batong yan. Pero hindi pinakinggan ni Jesus. Pinakita lahat ng kaharian. Bibigay ko sa iyo yan, magiging hari ka. Hihigitan mo pa si Trump. Hihigitan mo pa si Duterte. Hihigitan mo pa yung mga president. Lahat sila, bibigay ko sa iyo yan. Pero hindi rin pinatulan ni Jesus. Dinala sa taluktok, sige nga, magpatihulog ka nga, magpasikat ka nga, sige nga. Pero hindi rin pinatulan ni Jesus. Di ba? Ang mga panunoksong ito, panunokso rin magpasa hanggang ngayon. Kaya nga bakit tayo nasa panahon ng Kwaresma? Kasi yung paanyaya, matuto tayong magdisiplina ng ating mga sarili. Yung pagdisiplina, ibig sabihin, matuto tayong magtimpi, magtiis. Kaya nga, yung sinasabi, kusa tayong papasok sa pagtitiis at pagtitimpi sa mga panahong ito. Hindi lahat ng maganda ay papatulan mo. Hindi lahat ng ibinibigay sa iyo, tatanggapin mo. Kasi marami kadalasan dyan ay panunukso lang. Na kapag natukso ka, one point, naglilista na ang demonyo. Ito naman pala, yung mga nagpalagay ng abo, mga pakitang tao lang yan, kunyari lang yan, pag Miyerkules lang na abo yan.
Mas mahina, no? Para bang mas mahina ang mga Katoliko sa panahong ito ng Kwaresma. Kasi kung kailan, di ba, kung kailan ka nagpa-fasting, doon maraming imbitasyon. Kung kailan ka nagpa-fasting at kung kailan mo gustong mag-fasting, doon ka talaga nagugutom. Kaya, di ba? Kung magkakatapat ang misa, no? Kung magkakatapat ang misa at ang paayuda ng isang politikong tumatakbo, saan pupunta ang mga Katoliko? Doon. Kasi pag pumunta ka doon, pag uwi mo may bigas ka. Tama ba? Pag dito ka pumunta, pag uwi mo, nabawasan pa yung pitaka mo kasi kailangan mo mag-offer. Ano? Mukhang uhaw ito sa kapangyarihan, no? Gustong-gusto nito mapwesto, gustong-gusto nito, no? At iba yung dating kapag dumidikit sa iyo ang tao, iba yung dating kapag may kapangyarihan ka. Kapag ikaw ang leader, ito. Kaya kahit sa simbahan po, alam nyo, no, nakakalungkot man, pero yung reality, kahit sa simbahan, yung mga pwesto, mga organization, ayaw bumitaw. Yung mga leader, ayaw bumitaw. Kasi yung pag-aakala, iniisip na, paano sila pag nawala kami? Pag nawala ako, paano yan? Kaya yung minsan, kadalasan, dinidiscourage ko po, no, na kahit ikaw ang mayaman, kahit ikaw ang may pera, wag mong sagutin lahat. Kasi tukso yan. Huwag natin palitan si kasi siya sumasagot ng lahat ng gastusin. Pag nawala yan, gutom din tayo. Pag nawala, nanlilibre yan. Yung demonyo sinasabi, wag kang aalis sa pwesto, ha? Diyan ka lang. Kahit paalisin ka ng Paris Priest, diyan ka lang. Kahit nga minsan, pari na mismo, natutukso at tinutukso ng demonyo na wag kang umalis. Ito ang magiging kingdom mo. Di ba? Ganyan maglaro ang demonyo. Kaya kung hindi ka rin, no, kung sunga-sunga ka din, talagang maniniwala ka rin na ikaw talaga ang tagapagligtas ng simbahan ito. No? Ikaw talaga ang magiging dahilan para, no, bumalik yung mga tao kasi magaling ka. Ganyan. Mag-manipulate ang demonyo. Kaya kahit na gustong-gusto ka ng tao, kailangan mong matutong magsabi ng no. Ibig sabihin, ikaw dapat ang may control, hindi ikaw ang kinukontrol. Diba? Sa mga kalalakihan nga, diba? May nanukso na ba sa inyo? Sa mga may asawa dito? May nanukso na ba sa inyo na pangit? Diba? May nanukso na ba sa inyo na mabaho? Wala. Mabango yan, maganda yan, mas sexy yan sa asawa mo. Tama ba mga kababaihan? Kanino ba kayo pinagpapalit? Saan ba sila pumapatol? Di ba sa mababango? Ganyan ang demonyo. Kaya, minsan iisipin din natin at uunawain din natin, ha? Hindi naman talaga masamang tao. Natukso lang. Tinukso lang. Bumigay lang sa tukso. Di ba? Alam naman natin yun. Naranasan natin yun eh. Mahirap, di ba? Mahirap din lumaban, pero kailangan nating labanan yung tukso. Iaalok lahat kasi ng demonyo eh. At kapag natanggap na natin, okay na. Kampante na, di ba? Akin na yan. Ako nang bahala dyan. Ngayon, di ba? Ayaw bumitaw sa pwesto ng marami. Lahat naman, sabi lang naman nila, gusto lang naman nilang magsilbi, di ba?
Gusto lang magsilbi. Dati, pagsisilbi lang yan. Gusto namin mag-serve sa bayan, magbigay ng pangangailangan. Pero ngayon, di ba, ang politics, business na. At hindi lang business ng isa, family business. Kasi ang pamilya nila ang aahon sa kahirapan. Di ba? Pero kailangan nyo pagnilayan. Mismong pamilya, ano ba ito? Nagpapagamit ba tayo sa demonyo? Baka tau-tauhan na tayo ng demonyo. Kasi pag hindi natin ma-let go talaga, di ba? Yung lolo, yung tatay, yung kapatid, yung anak, yung pamangkin, yung pinsan. Kasi sabi ng demonyo, dapat kayo ang makilala. Dapat kayo ang kilalanin. Hinay-hinay. Kailangan niyong bumalik doon sa gusto niyong maglingkod. Ang dami niyo naman palang pera. Kailangan pa ba talaga ng posisyon? Kailangan niyo pa ba bang mamudmod? Na pwede naman mamigay na ng hindi nasa pwesto? Kung talagang sincere at hindi ka nagpapaalipin sa pera, sa kasikatan, sa kayamanan. Pero lahat po tayo, sa kahit maliit na paraan, natutokso tayo dito. At ano ang mabisang sandata natin para mapaglabanan ang mga ito? Salita ng Diyos. Focus sa salita ng Diyos. Kasi mas matatalo tayo kung wala tayong baon-baon na pwedeng hugutin kapag nandyan na ang tukso. Kasi laging, kahit ang demonyo, alam niya kung ano ang nasusulat. Alam niya, di ba, ginagamitan niya si Jesus. Oh, Jesus di ba nasusulat? Iingatan ka ng mga anghel? Yan lang, yung mga Katoliko, anga-anga, ayaw magbuklat ng Biblia, ayaw magbasa ng Biblia. Ano bang sabi ni Jesus? Pag sinasabihan siya ng nasusulat, sinabi ni Jesus, nasusulat din naman. Tingin ulit sa katabi. Tingin. Natakot na kayo, no? Sige. Pagdasal ninyo yung mga katabi ninyo, no? Na mas maging matatag, mas maging malakas laban sa panunukso. Kaya focus tayo sa salita at kapag sinabi natin salita, focus tayo kay Jesus. Para na sa ganon, sa mga panahong ito, mas maunawaan natin hindi yung kung ano ang gagawin natin, kundi kung ano ang gagawin ng Diyos para sa atin. Amen?